Pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga. Learning Competency 1C na ilalapat ang mga natutuhang pagpapahalaga sa mga sitwasyong kinakaharap. Pag-isipan ang sitwasyong ito. May importante kang takdang aralin na kailangang ipasa bukas. Pero habang nagsisimula ka ng gumawa, bigla kang nakatanggap ng notification mula sa iyong cellphone, chat ng barkada na nagyayaya, maglaro ng online game. Ano ang gagawin mo? A. Pipiliin mo bang unahin ang takdang aralin kahit na maiiwan ka sa usapan ng mga kaibigan? Or B. Bibigyan mo ng oras ang online game kahit alam mong baka hindi mo matapos ang assignment? Hindi madaling magdesisyon, di ba? Kasi parehong may epekto sa'yo. Gusto mong makisama pero may pananagutan ka rin bilang estudyante. Dito natin kakailanganin ang moral na kumpas, ang panloob na gabay na nagtuturo kung ano ang tama at makabubuti. At kapag ginagamit natin ito, natututo tayong maging maingat sa paghuhusga o magkakaroon tayo ng prudence. At ito ang pagpapahalagang nais nating malinang sa araling ito. Ang kahalagahan ng prudence. Mahalaga ang prudence o maingat na paghuhusga dahil ito ang nagtuturo sa atin kung paano pipiliin ang tama sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Ito ang gumagabay sa ating moral na kompas para maisabuhay ang mga pagpapahalagang itinuturo ng ating pamilya sa tamang oras, sa tamang paraan at para sa tamang dahilan. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paanong sa tulong ng prudence ay maisasabuhay natin ang ilang pangunahing pagpapahalagang natutuhan natin mula sa ating pamilya. Pagsasabuhay ng mga natutuhang pagpapahalaga. Una ay pagmamahal. Ang pagmamahal ay unang natututuhan sa pamilya. Ito ay higit sa emosyon. Ito ay isang desisyon na gawin ang mabuti para sa iba kahit mahirap. Sa tulong ng prudence, natutulungan tayong magpasya kung paano ipakikita ang pagmamahal sa paraang makabubuti talaga, hindi lang pansamantala. Halimbawa, kung may kaklase kang nahihirapan sa isang subject ninyo, kunwari ay sa math, imbis na pakopyahin mo siya sa mga pagsusulit para pumasa siya, ay maglalaan ka ng kahit 15 minuto lamang pagkatapos ng klase para tulungan siya o turuan siya. Maaaring hindi ito madali dahil gusto mo ring magpahinga o may gagawin ka pang iba. Pero ang maingat na paghuhusga o prudence ang tutulong sa iyo na unahin ang mas mahalagang bagay, ang makatulong sa kapwa at maipadama ang pagmamahal na itinuro ng pamilya mo sa iyo. Pangalawa ay respeto o paggalang. Ang respeto ay pagbibigay halaga sa dignidad ng bawat tao. Sa tulong ng prudence, malalaman nating may tamang paraan at oras ng pagpapakita ng respeto. Halimbawa, kapag hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng iyong guro o ang iyong magulang, kapag pinagsasabihan ka, kahit alam mong may mali sila, huminga muna ng malalim bago magsalita. Hindi ka sasagot ng pabalang o ipamumukha ang kanilang pagkakamali. Pipiliin ang mga salitang maayos at hindi makasasakit. Sa ganitong paraan, may pakikita ang respeto at maiiwasan ang malaking gulo. Pangatlo, responsibilidad. Ang responsibilidad ay pagtupad sa tungkulin ng may pananagutan. Sa tulong ng prudence, natutulungan tayong unahin ang mga bagay na mahalaga kaysa sa pansariling kagustuhan. Halimbawa, gumawa ng simpleng schedule sa iyong notebook o cellphone kung kailan ka mag-aaral, gagawa ng mga gawaing bahay, at kailan ka maglalaro. Kapag natupad mo ang tungkulin, halimbawa ay ang pag-aaral at pagtulong sa bahay, bago ang libangan gaya ng paglalaro at paglalagwatsa, natututo kang maging responsable at maayos ang oras mo. Pang-apat ay pagiging mapagbigay o bukas palad. Ang pagbibigay ay hindi nasusukat sa halaga kundi sa puso. Sa tulong ng prudence, natutulungan tayong piliin kung kailan at paano tayo magbibigay ng tama at hindi napapabayaan ang sarili. Halimbawa, kapag napansin mo may kaklase ka na hindi kumakain dahil walang baon, alokin mo ng parte ng iyong baon. Hindi naman kailangang ibigay mo ang lahat.
Ang mahalaga ay makakain kayo pareho at mapawi ang gutom. Ang simpleng pagbabahagi ng iyong pagkain sa iyong kaklaseng nagugutom ay nagiging paraan upang maipadama ang malasakit at bukas palad na itinuro ng iyong pamilya. Panglima, pangako o commitment. Ang pangako ay paninindigan sa sinabi mong gagawin. Sa tulong ng prudence, natutulungan tayong maging tapat sa mga binitawang salita at hindi basta sumusuko kahit mahirap. Halimbawa, kapag may binitawan kang salita sa iyong mga kagrupo sa paggawa ng report sa paaralan, sinabi mong, "Ako na ang gagawa ng slides." Gawin mo talaga ito kahit may pagkakataon na natutokso ka na unahin ang ibang bagay. Ang pagsunod sa pangako ay pag-iingat sa tiwala ng iyong kapwa at pagpapakita ng respeto sa kapwa. Konklusyon ng aralin. Ang prudence o maingat na paghuhusga ang nagsisilbing gabay natin para maisabuhay ang mga pagpapahalagang itinuro ng ating pamilya. Hindi sapat na alam lang natin ang pagmamahal, paggalang, pagiging responsable o anumang mabubuting asal. Kailangan din natin ng tamang pag-iisip at maingat na pagpili kung kailan at paano natin ito isasagawa. Sa bawat sitwasyon ng buhay, darating ang mga sandaling mahirap magdesisyon. Doon papasok ang prudence bilang ating moral na kompas. Sa tulong nito, natututo tayo na piliin ang tama. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng ating kapwa at ng ating komunidad.